Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito po, mukhang finish na po talaga yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil kumbaga dito sa pronouncement ni Chis Escudero mukhang 100% na hindi na matutuloy yung impeachment. Yung nga lang mukhang dahil sa gagawin nito ni Escudero mas lalo siyang pag-iinitan ngayon ng House of Representatives dahil may lumalabas na balita na si Escudero daw yung isa sa mga may pinakamalaking insertion sa budget nung nakaraang GAA na umaabot daw ng nasa 9 billion para daw sa flood control project. So mukhang tinatrabaho ngayon siya rito ng House of Representatives tapos ito pa mababalitaan nila na susundin ni Escudero yung kautusan ng Supreme Court na ibasura na yung impeachment. Ngayon, siyempre, hindi naman natin masisisi kung bakit susunod itong si Escudero dahil, siyempre, abogado to eh. Ang nakasaad sa sinumpaan nila na susundin yung kautusan ng Supreme Court. So, kung hindi niya susundin, baliwala yung pagiging abogado niya. So, ilan ba yung mga abogado dyan sa Senado? Kung bibilangin natin, siguro kalahati nun papabor na doon sa number of votes na kailangang makuha ni Vice President Sara Duterte para i-dismiss na ng impeachment court yung impeachment trial. Kasi ang kailangan lang 8. Ngayon, kung may mga abogado doon tulad ni Marcoleta, ni magkapatid, si Alan Cayetano, at si Pia Cayetano, sino pa ba mga abogado doon? Siguro kahit yung iba doon nakakaintindi rin at sumusuporta tulad ni Rapi Tulfo, 'di ba? Sila Jinggoy, si JB, si Amy Marcos, tapos yung tatlo, si Robin, si Bongo, si Bato. So sapat na 'yon para i-dismiss yung impeachment. So kahit hindi na siguro mag-ano rito si Escudero kaso bilang Senate President kailangan niyang manindigan at sundin yung Supreme Court, ito nga, mukhang finish na at mukhang ito yung isa sa magiging dahilan kung bakit lalo siyang pag-iinitan nila tambaluslos. So ito, panoorin po natin itong naging announcement. I mean yung press conference ni Chis Escudero tungkol dito sa SC rules na unconstitutional yung impeachment. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso. Yung impeachment. So yun, malinaw po. Base kay SP Escudero, wala na. Unconstitutional na talaga yung impeachment. Dahil sa, kumbaga, bakit mo pa uumpisan, bakit mo pa i-continue
at mo pa itutuloy yan kung sa simula't simula pa lang unconstitutional na. Kasi nga hindi sinunod yung tamang proseso. Diba? So doon pa lang, at saka tama nga rin naman siya kung hindi naman susundin yung Supreme Court, pagtatawanan tayo ng ibang bansa na para saan pa nagkaroon tayo ng judiciary which is yung Supreme Court tapos hindi naman pala susundin at ang susundin natin ay yung kanya-kanyang interpretasyon tungkol sa batas. Kaya nga itinayo yung Supreme Court para kung meron mang pagkakaiba sa pagkakaintindi doon sa batas, doon sa pinagtatalunan na isyung legal na ito nasa nakapaloob sa loob ng konstitusyon natin sa saligang batas, ang Supreme Court ang pinaka-arbiter, pinaka-referee, judge na magsasabi kung sino yung tama ang pagkaka-interpret doon sa batas na yon. Ngayon, kung hindi natin susundin, buwagin na natin yung Supreme Court, ang ilagay na lang natin yung House of Representatives. Pati yung COA, tanggalin na rin natin kasi 'di ba? Naglabas ng resolution yung COA. Ang sabi nila, walang maling paggastos ang Office of the Vice President. Pero ang iniiyak-iyak ng mga congressman, hindi ibig sabihin na naglabas ng kanyang klaseng audit report, wala nang katiwalian na ginawa yung Office of the Vice President. Hindi nila kinikilala. So tanggalin na rin natin yung COA, ilagay na lang natin yung House of Representatives. Sila na lahat ang gumawa ng trabaho ng mga tatanggaling mga agencies yung branches ng government natin. 'Di ba? So hindi lang parang palabasin natin dalawa na lang kasi sayang naman ang pasweldo sa Supreme Court, sa COA, kung hindi naman kikilalanin yung kanilang jurisdiction, yung kanilang pagpapasya. Ipasok na lang din natin yung mga judges ng Supreme Court, yung mga auditor ng COA doon sa House of Representatives. So dalawa na lang ang gamitin natin, executive at legislative. Yung legislative, idagdag na natin sa kanila yung sila na rin yung mag-interpret ng batas. Di ba? Sabi nga sa Law 101, pinag-aaralan doon ng mga abogado, yan ang kagad nila, yun doon yung pinag-aaralan na sundin yung kautusan ng Supreme Court. Kasi ang Supreme Court binigyan ng kapangyarihan ng ating konstitusyon. Walang pinagkaiba yan sa yung karapatang yung freedom of expression, di ba? Walang anumang batas ang pwedeng ipasa natatamaan yung freedom of expression. Parang sa Supreme Court, nilagay sila dyan at sinasabi, Supreme Court lang yung pwedeng maglabas ng hatol ng pagdating sa mga usaping legal. Sa Constitution, nakalagay din sa ang legislative, under dyan yung House of Representatives at yung Senado, ang kapangyarihan nila gumawa ng batas. Hindi naman nakalagay doon na gumawa ng batas at mag-interpret ng batas. So kaya nga hiniwa-hiwalay, di ba, co-equal branches para may kanya-kanya silang function. Tapos palalabasin ngayon dito na parang wag sundin yung Supreme Court dahil sa nilabas nilang decision. Sabi nga, di ba, no one is above the law. Yung inilabas na resolution, verdict ng Supreme Court, immediately executory na. So, batas na yan. O pag hindi mo sinunod yung batas na yan, ibig sabihin, offender ka at kailangan mong managot sa batas nga dahil, di ba, pag hindi mo sinunod yung batas, may ginawa kang pagkakamali, uusigin ka ng batas, pwede kang masampulan dyan ng kung ano yung penalty mo. Kaya nga, di ba, nagfile na ng resolution yung sila Atty. Topacio laban sa mga nagreklamo doon sa nilabas na desisyon ng Supreme Court. Subukan natin ngayon dito kung sino mga senador yung hindi susunod sa kautusan ng Korte Suprema at dapat mapailan din ng kaso dahil sa hindi nila pagsunod dito sa kautusan ng Supreme Court. Yun nga lang, sabi ko nga kanina, di ba? Dahil dito sa pagsang-ayon din ni Chis Escudero sa resolution ng Supreme Court,
pag-iinitan na siya ngayon nila Tambaluslos dahil ididikit sa kanya ngayon dito yung issue ng flood control na yung direktiba ni Bongbong Marcos kasuhan yung mga dapat kasuhan na may involvement sa korupsyon ng flood control project at parang lumalabas dito inaabsuelto niya na yung mga congressman, di ba? Nakapuro ngayon yung mga mata, yung mga daliri dito kay Escudero dahil siya ngayon ang primary target. Tapos na si Vice President Sara Duterte. Hindi nila pwedeng targetin ngayon dahil ang impeachment mangyayari uli next year. Pero yung may isa pang problema tayo rito yung sa ombudsman. Kasi may nakasampang kaso rin sa ombudsman. At alam naman natin na wala na si Martires at mapapalitan. Yan ngayon yung magiging bala ngayon ng administrasyon para manggipit sa mga Duterte at sa mga inaakala nila na ito'y sumusuporta sa mga Duterte. Pero hopefully hindi mangyari yan, pero abangan natin kung ano talaga yung, ano yung magiging hakbang ng administrasyon ni Bongbong Marcos kung patuloy pa rin yung panggigipit nila sa mga Duterte supporter. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.